Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po yung lingkod, si Kaagapay natin sa Kaagapay ECTV. Ano? So araw ngayon na Huwebes at page 15 ng Mayo 2025. Katatapos lang ng eleksyon at ito, babalik naman tayo sa trabaho. Tuloy ang pagtulong sa mga kababayan natin na may mga suliranin sa buhay. Number 1 na yung OFW. Ngayon, mamaya mga kaagapay, mayroon tayong panibagong problema na aksyonan. May kaugnay sa isang OFW na sa labas siya ng bansa. 2 buwan pa lamang sa kanyang employer doon sa Jordan, nagkaroon ng problema. Kaya nung siya ay binalik sa kanyang agency, binalik ng employer sa kanyang agency, doon naman siya pinagsasamantalan ng kapatid naman na may-ari ng counterpart na agency doon sa labas sa bansa, counterpart ng agency sa Pilipinas, na pinag-applyan, So, ang nangyari ay pinagsamantalahan siya, direct to the point, siya ay na-rape, mga kaibigan, kaagapay. So, ngayon, nakarating na rin sa pulo ang kanyang problema doon sa labas ng bansa. At ito na nga, ayon sa ating nakuha na impormasyon sa kanya, hindi naman ito pagtulungan ang kanyang agency doon, employer, ay yung may-ari ng counterpart ng agency sa labas ng bansa. Kaya alamin natin mamaya, dahil ito i-refer lang sa atin, at sana makipagtulong naman ang agency na pinag-applyan niya sa Pilipinas. Dahil ito po ay isang obligasyon ng agency na pag may nangyari sa isang OFW sa labas ng bansa, dapat huwag po nilang pababayaan. So mga kaibigan, mga kagapay, ay siya ay magtungo na sana sa DMW, pero may i-refer sa atin para siya ay matulungan sa mabilis na pamamaraan. Okay? Hi guys, dito na kami. Si Lala. Punta namin ng agency at ayusin namin ang problema doon. Hindi ka dito na pag-ito kanina. Si Abraham Laguna. Jordan, yung bansa dati na Saudi. So, confidential lang muna ang usapan namin, pero siya po ang isa sa ating sana masolusyonan ang kanyang problema. Mga kaibigan, mga kagapay, yan po ang ating trabaho araw-araw, tumutulong sa may mga problema, mga inaapi, pang-abuso na mga abusadong mga employer, mga maluloko. Kaya kami nandito ngayon, pupunta kami sa Santa Ana, Manila. Doon pala sa Santa Ana, Manila, So abangan nyo guys, sana mabait ang aming kausap ngayon at hindi masungit, kasi pag sigurado pag masungit, pag sumungit din ang aking vlog, yan ang pinakamahirap. Sige, so standby mo na guys. Fatima, ang recruiter mo? Ano po? Sa agency po. Ano siya? Agent ba siya? Pero yung mayawag ko sa akin dati nagpaano, si Ma'am Joji po. Joji? Oo po. Sana siya ngayon? May sarili na po kasi siya tawag dito agency. Agency? Hindi ko lang po alam kung balik na nag-aakit sa okay. Sa So ngayon, sa pagkaalam mo, bukas pa naman ang agency? Opo, kasi humingi nga po tinatulong ng kaibigan namin na nasa Saudi. Hindi daw po siya pinapansin ng Yung Joji na yun? Ni Ma'am Fatima po. Fatima? Opo. Kasi Di ba may Fatima dito na iba rin yung Fatima? Di ba rin yun? Muslim po yun, si Ma'am Fatima. Yung doon? Opo. Muslim din yung dito.
Yung Fatima dito, bata-bata pa. Guys, present kami sa Santa Ana, Manila. Malapit doon sa Paco. Pasukin namin ang agency ni Ma'am Lala. Ni Ma'am Lala. Okay? So yan na. Sa mga recruitment agency, pag once na kayo ay pinasok namin, dapat mabait kayong kausap at para mapabilis ang pag-solve ng problema, no? At sa amin naman wala naman kami pinapanigan. Hindi lang OFW ang tinutulungan namin. Kayo din na agency kung biktima kayo ng mga manluloko diyan, mga illegal recruiters. Uma-action din kami, mga kaibigan, mga kaagapay. Dito na kami sa may Mabini Street, Ermita, Manila. Pupunta kami doon. Bandang dulo pa, medyo malayo pa. So standby muna guys. Standby. Guys, hindi namin kausap at napasok ang nasabing agency kasi nga sa kanilang upahan na building, wala na sila. Last month of February pa, katapusan ng buwan ng Pebrero, wala na sila sa building na aming pinuntahan. Kaya ang aming gagawin, patuloy lang hahanapin namin, tuloy namin na ititrace kung saan ang kanilang agency lumipat at iba pang mga staff or personnel na kung saan kausap dati ng biktima ng panggagahasa doon sa bansang Jordan. So, ang gagawin namin, continuous namin i-surveillance ang nasabing agency kung saan lumipat at para pag alam na namin, saka na namin pupuntahan at lagi naming sinasabi, sana kung sino mo mga agency no ay inireklamo sa amin, so sana humarap po kayo at makipagtulungan sa mga OFWs na nagka-problema sa labas ng bansa. Wala po kami ibang pakay kundi para makatulong, hindi lamang sa OFWs na may mga problema, biktima ng mga abusadong employer sa labas ng bansa, magiging sa inyo na rin po ng mga agency. Kasi ayaw na po namin na ang mga problema may kaugnay sa buhay OFWs makakarating kung saan-saan pa. At alam niyo naman, pag oras ng kukuha ka pa ng abogado, sa abogado, normal lang, mayroong tinatawag na due process of law po tayo. Pero kaya lang ang problema, sa halip ng mapabilis ang pag-solve ng problema, lalong matagalan kasi nga may mga due process, no? So dapat sundin. At sa pagsampa ng kaso ng isang nagreklamo, hindi po lahat na nagreklamo o nagsampa ng kaso sa kanyang inireklamo ay nananalo. So ang mahirap diyan, kung ikaw na ay nag-file ng kaso, ikaw pa ang natalo. So yan ang mahirap, mga kaibigan, mga kagapay. Natalo ka na, siyempre hindi po pwedeng ilibre mo yung abogado na humahawak ng kaso para sa iyo. So maraming salamat mga kaibigan, mga kagapay. Ang Kagapay ECTV patuloy na naglilingkod, nagmamasid, mapaaraw man at sa kailaliman ng gabi. Mabuhay po kayo. God bless.